Char! Hello mga kababayan, this is Roy and you are watching again my short vlog. For our today's short episode, today is Monday, April 7 and mag-aalas 9 na po ng umaga, yes. So, as you can see, tayo ay wala sa duty dahil for this week, tayo po ay bakasyon! Medyo depening ko ng bakasyon natin. Char, demanding pa ba ako? Choosy pa ba tayo? Yes, ang tagal-tagal natin hinihintay magkaroon ng bakasyon. Ito na, finally, unexpected ang ating bakasyon for this week. Yes, isang linggo po tayong bakasyon and I will do everything para maging worth it ang ating bakasyon. Even unexpected nga ang ating bakasyon. So I will tell you bakit nagkaganito buhay ko. Ayan. So, samahan nyo lang ako sa aking short vlog for this morning. Pupunta ako ng Sub City. Mamimili ako ng mga anik-anik sa buhay. At naisipan ko, since wala akong magawa today. Yes, ito, naisip ko guys. Imbis magpahinga. Magre-repat ako ng halaman. Tapos, titingin ako na pwede ko maulam mamaya. Ayan, sila Manchita pala. Hello, Manchita. Ayan, ating pet sitting for today. And si Brownie, natulog. Ayan. So, samahan nyo ako sa ating short vlog for today, for this morning. And, ayun, kung ano mga magagawa natin for today, samahan nyo pa rin ako, no? So, yes, so that will be our vlog for this morning. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nag-i-skip. Patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Yun kasi yun, maraming salamat po sa inyo. So, mabilis lang naman ako sa Sub City. And gusto ko kasi kulayan pa yung buhok ko. So, diba, ito na nangyayari kapag wala akong magawa. Pag unexpected yung bakasyon, hindi ko alam. Pero, yun, mamaya malalaman natin. Magkakwentuhan tayo sa mga nangyari. And let's try mag-coffee. Yes, mag-coffee tayo sa seaside bago tayo umuwi. And magkwentuhan tayo ng ating mga ganap nangyari sa akin yung isang linggo. So, samahan nyo ako. Nakabihis na ako ngayon. Simple lang naman ang outfit ko, guys. Medyo malamig pa rin sa labas, pero malapit lang naman ako. At saka mainit naman. So, yeah. So, samahan nyo ako today sa ating short vlog. So, yan guys. Tayo po ay naglalakad na ngayon sa Sub City. So, pupunta ako doon sa store sa baba ng apartment. Sa hangin. Nagtingin ako kung mayroong lupa. Kasi mag-repat nga ako mamaya ng mga halaman. So, doon na lang ako bipili para hindi ko pit yung mga lupa. So, yun lang. Lahat na ako nakauulang. Tapos maggalagala tayo sa Sub City. Maliit na mo lang naman yun dito. Ano mabibili natin? Bibili din ako ng pang-ulam. Tapos konting makakain. So, actually, wala pa akong plano kung ano pwede kong magawa within this week. Kasi sabi ko, unexpected yung bakasyon ko. So, kaya ko lang siya kinuha. Kasi, inisip ko nga, baka hindi na ako mabigyan ng next vacation. Kasi, nagpipik na naman. Supposed to be talaga, sabi ko, ang mga plans ko kapag next vacation ko is ka-travel. Kaya, gusto ko mag-travel ngayon, Petsa, deposit ko tayo. Wala pang sahod. So, hindi ko pa rin alam. Ayoko pa rin, malay natin, hindi natin alam ang nangyayari. Baka may magpa-sponsor. Baka mayroong magpa-sponsor sa atin. Bakit hindi, diba? So, ayan. Sabi ko nga kanina, totoo sa mga nangyari sa last week. So, yung kasama ko kasi sa duty, nakabakasyon. So, ang kasama ko na lang sa work is yung amo ko. As in, talagang sabi ko nga, kulang kami sa tao, pero may nakakapagbakasyon pa rin. Kasi, kailangan na namin gamitin yung mga unused vacation leaves namin. And, tiniis ko talaga yung isang linggo na pagod ako. Nangarag talaga ako. Kasi, alam ko, nag-expect ako pag bakasyon ko naman after nung kasama ko, sa ako naman. So, tinitin talaga yun para lang sa bakasyon ko na ilaban talaga natin ng bonggang-bongga. So, ngayon, tinanggap ko na yung bakasyon
At sakto may mga alaga pa akong pusa sa bahay, 'di ba? So, ayoko na mag-inarte, ayoko na mag-demand, makakaantay naman yung travel, 'di ba? Pahinga lang talaga muna ang priority ko ngayon. And yung pagbalik ko, at least, 'di ba, kumpleto na ulit kami. Ewan ko kung baka may magbakasyon pagdating ko ulit. Let's see kung ano mangyayari. Anyway, so, ah, congratulations pala sa mga kanina nag-live ako sa TikTok. Ang dami ng mga visa approved. Pero doon sa GC na ginawa ko, ayan, unfortunately, merong mga na-deny. So, yes. Sa mga natatanong, may kahit makapag-apply na kayo ng visa, hindi wala pa ring assurance na kayo ay visa approved na. So, may mga considerations, may mga chinecheck pa rin ng embassy kung i-grant kayo ng visa po na rito. Pero alam ko, kapag na-deny naman the first time, makakapag-reapply pa kayo. So, ayun, napasan ko lang yung gumagawa ng mga daan at maingat. Sa kanila. Ayun, sabi ko, speaking of sa visa, ano yung mga kadalasang reasons bakit na-deny? Minsan sa fingerprints lang, minsan sa legitimacy ng mga documents na pinasa ninyo. So, diba? Hindi ako guys, sabi ko hindi ako familiar pa rin sa lahat ng mga may mga pasikot-sikot sa mga visa approvals, mga visa application. Kasi iba yung naging process ko before. Yun. Basta ang mahalagang alam ko after no is makakapag-reapply ulit kayo. Yes. So ito na ako ngayon. Ayan, naglalakad pa rin ako. Pinipilit ko talaga maging confident makapag-vlog public. So hanggang kayo talaga isin pa rin yung kahinaan ko. Nahihiya pa rin ako. Pero thank you so much po. We reached the 50,000 sa TikTok and we are almost 10,600 sa YT sa YouTube. Maraming salamat po guys. So ang gamit kong camera ko is itong GoPro. So wait lang ang aking sapatos. Ito yung camera ko ngayon. So hopefully ako ay narinig mo yun. Try ko yung bumili ng stand tripod dito sa GoPro na kasi buong camera ay pa-awkward. Anyways guys, marami tayong pag-uusapan, mga pag-uusapan tayo lalo na sa reason na nabasa ko kanina sa ating channel. Yes, so ito actually in-screenshot ko siya sabi, tinanggal ko na lang yung pangalan niya guys. Comment sa YT, walang buhay sa Croatia, hindi pa libre ang ticket pa uwi mo, mahal ang cost of living dyan, dami pang racist, kailangan may matindi kang ipon dyan bago ka umuwi, di ka kaagad makaka-uwi kasi ang ticket sa road mo magkano, okay naman ang ticket, Europe daw kasi. So hindi ko ba alam bakit yung mga ganun talagang tao na alam nyo, ayaw nilang maging masaya sa na-achieve ng ibang tao. Yung nakapunta dito, wala namang reklamo. Pero yung mga wala naman dito, patay ang reklamo. Hindi ko ba maintindihan kung bakit naloloka ako sa inyo. So, una-una guys wait lang. Lakad kasi ako. May buhay po dito. So, alam ko, nagagas ko yung gusto niya sabihin. Mahirap ang buhay dito, ganyan-ganyan. Pero alam niyo yun, diba? Kung mababa mahirap ang buhay dito, bakit sa tingin ninyo may mga kabayan tumatagal dito ng 5 taon? Diba? At the same time, sabi ko sa inyo, iba-iba kasi tayo ng experience, guys. Kung meron kayo na-encounter na hindi nagkaroon ng magandang experience dito, yun din na may experience ninyo. Diba? Ayan, so we're now here guys, Sub City. Wait lang, upo muna na ako para mag-explain ng konti ako bago tayo pumasok sa loob. Ayan.
So mag-ayos lang ako ng konti guys bago tayo pumasok sa loob. Balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Since mahirap maglakad. So kung mahirap ang buhay sa Croatia guys, hindi wala naman nagsasabi napakayaman ng bansang to. Sabi ko nga diba, ang Croatia is hindi naman to langit na ibibigay sa inyo lahat. Diba? Hindi ito paraiso na lahat tayo ay pasarap. Diba? Lahat ng bansa saan tayo pumunta ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang problema, diba? At tayo bilang isang Pinoy na naninirahan sa, alam niyo, hindi rin naman ganun kayamang bansa na nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho dito, na nakatanggap ng mas magandang offer, diba? So why not grab the chance? Especially if galing ka ng Pilipinas, guys. Tapos, mas malaki talaga yung offer sa iyo dito, di ba? So, hindi ka natalo doon. And hindi lahat dito, guys, is hindi sagot ang plane ticket. Kung kayo ay magagaling ng Pilipinas, sagot yan ng agency or employer. And kung kayo ay cross-country naman, yes. I know na some of us are really aware. Hindi lahat. May mga ibang employers na nagpa-provide ng ticket. Yes. May mga ibang employers na sagot ang ticket kahit galing cross-country. Pero, tayo naman guys, before we sign ang contract, diba, ay naalam natin na sino masasagot ng ticket natin. Pauwi tayo ba? Or employer ba? Diba? So, dun pa lang, before tayo sumugal dito, before tayo pumirma, is we are aware kung ano ba yung mga gagastusin natin, paano ba tayo after ng contract, paano ba tayo pag gusto natin magbakasyon sa Pilipinas, di ba? So, tayo ay knowledgeable enough bago tayo sumugal, bago tayo pumunta ng isang bansa, bago tayo makipagsapalaran, di ba? And also, mahal daw ang plane ticket. Of course naman, guys, mahal po talaga ang plane ticket. Kasi imagine, wala nang kung may direct flight lang talaga from Europe to Asia, bakit hindi tayo mag-direct flight? Pero I doubt, mas mahal pa ang direct flight, di ba? So, napag-iipunan naman yan. No, so sabi ko nga, let's just be happy sa kung ano yung nararating ng iba, ng kapwa natin. At the end of the day, tayo ay nasa isang bansa, tayo ay nangangain ng ibang bansa for one reason, para sa ating pamilya. No, so sana iwasan natin yung negativity, iwasan natin yung club mentality na ugali. Kasi although hindi naman talaga siya mawawala, pero naniniwala ako na kaya natin siyang maiwasan. Let's just be kind and hindi mahirap maging mabait, no? So hindi naman ako nagrarant guys, gusto ko lang kayo bigyan ng somehow ng at least wisdom dahil kailangan natin yan sa araw-araw. No, so yun lang, I hope kuya okay po kayo ngayon, I hope na marating ninyo yung mga gusto nyong marating. Yes, so anyways, balik tayo sa ating vlog. We're now here sa Sub City, papasok ko tayo pero try ko muna maggala-gala before tayo mamili ng ulam and mamili tayo ng kulay ng buhok, and then let's see kung ano pa yung magagawa natin for this video. So samahan nyo ako para sa loob. Ayan, diba? So ang bala ko lang naman bilhin dito guys is ulam lang sa consume. Yes, let's pasok tayo sa loob. Nakapamili tayo isang jacket. 9 euros lang to guys, from 45 euros. So ganito ginagawa ko minsan. Advantage ko talaga pag nakasale yung mga winter jackets ng mura na gusto ko, binibili ko na. Kasi pagdating ng winter, sobrang mahal na dito. Ang dami ko ng winter jacket sa bahay. Hindi naman ako mahilig mag-i-inarito ng mga OOTD kapag pang summer. Yeah, so I think susuot ko na siya ngayon. So wait lang, para wala na akong dala-dala kasi malamig din naman. Wait lang. So,
Oo. Sa ating bagong winter jacket. Malamig ngayon, so sakto lang bumili ako na 9 euros na jacket. Napakakapal lang niya. So yan, pupunta ako ng New Year, magkakap ako ng pakulay ng buhok. Tapos after that, siguro sa Pepco muna ako pupunta. Yeah, Pepco muna. Magkakap ako ng mga paso. Yes, tara. Buka. Lamig na lamig. Hindi, malamig talaga kanina, di ba? Sobrang lakas ng hangin. So, parang wala na akong daladag. Suot ko na siya ngayon. Yes. Diba? Ganun. Dapat matalino tayo. And yun eh, hindi na ako mahilig sa mga branded. Yan. Tsaka, ang init sa katawan. So, tayo sa Pepco, guys. Bili tayo ng paso. So, ayan na. So, ayaw po ano yung mga paso na. So, tatlong halaman ang re-repat ko. Tapos may tao hangin plan. So, sa familiar naman tayo. Ang dami mong pera. Sana all na lang talaga. Fecha de peligro. Hindi. Ako naman, minsan lang naman to. Gusto kong gawin yung mga gusto. Hindi ko nagagawa nung ako yung nagtatrabaho. So, let's go inside dito. Sa familiar. Titingin lang ako kung mayroong pwedeng pangkulay ng buhok sa akin. Tapos, iba tayo. Let's shop. Baka may mga nakasale dito. Sa ko ba nakita yung binili ko the last time? Dito siya. Nakala, salita ako ng salita, di pala naka-record. Diyos ko, ang dami ko nang sinabi. Ito na, nakalabas na ako ng mall. And ang ating napamili, kasama ang winter jacket na worth of 10 euros na pagkakapal-kapal. Yes. So, ganun yung gawin nyo guys kapag ganitong mga panahon na nagsasale na kasi mga winter jackets dito. Kung kayo ay hindi mahilig sa mga branded ha. Ako kasi hindi naman ako uhaw na uhaw sa mga brands. Ito ay local, ano lang siya. Di siya gano'n kasikat. Di Adidas, mga gano'n, mga ano ba mga brands ba? Wala akong alam sa mga brands guys. Hindi talaga ako mahilig. So binili ko lang siya kasi maganda. Tapos sayang din. Anyway, isa yan. So, ang gagawin natin ngayon is magre-repat lang tayo ng halaman. Bibili ako ng lupa doon sa store sa baba ng apartment. Tapos yun lang, ganun lang. Tapos magla-live ulit ako. Mag-edit ako ng isa pang vlog. Interview ng ating kabayan from the Philippines. Diba? So, let's see kung ano pa yung magagawa ko within this week. At mayroon pa tayo 6 days. Sulitin ko talaga, papahinga talaga ako ng bongkang-bongka. Eh siguro almost 30 euros ako ngayon. Okay lang yan, oo. Mababawi rin natin yan. Yes. Tsaka ako kasi ang mga halaman ko talaga sa akin ay sa bahay ay aking stress reliever. Wait lang, ang aking sapatos ay ano na naman. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga halaman ko. Kinakabahan na ako. Diyos ko, paano kapag umalis ako dito. Ayun, stress reliever ko ng mga halaman. So, gusto ko talaga may mga halaman ako nakikita. Tapos, may nakakita ko ng hanging plant kahapon. String of beans ata. Nalimutan ko na. Basta beans siya. Meron ako sa Pilipinas noon. Hindi ko na sure kung buhay pa. Yeah. So, bumili ako ng isang pot na pwedeng isabit. Ayan. So, ayun, salamat sa panonood ng aking vlog. Hindi ba super worth itong jacket na nabili ko? 10 euros lang yan guys. Original price na sa 40 euros. At ang kapal niya, at ang ganda ng tela. Yes, parang siyang plastic na papel na ewan, parang waterproof. Anyways, ayan,
Salamat sa pagsama sa ating munting vlog for today. And I hope na somehow is nag-enjoy kayo. Ganito lang ako, di ba? ganito lang talaga ako. Diba, hindi nyo makita sa mga vlogs so na ano ako sa mga iba kasama mga Pinoy dito kasi kanya-kanya talaga trabaho. And ako naman talaga siguro sa pagiging introvert ko rin minsan, mas prefer ko talaga mag-isa. Kayo ba? Ganun din pa kayo? So let's look forward na makapagdala tayo one of these days. And tatry ko na mag-edit itong isang vlog, tapos i-upload ko siya ngayon, no? Kasi para gusto ko talaga sulitin yung week na to for this channel, for YouTube and sa TikTok natin. Gusto ko talaga sulitin kasi baka ilang buwan na naman bago ulit tayo mag chemes ng mga upload natin, diba? So sinusulit ko talaga. Pero yun nga, look forward ko din talaga na makapaggala rin ako outside the Dubrovnik. Let's see. And so sabi ko, ang mindset ko kasi guys, kahit siguro sa peligro tayo, pero kaya naman. Pero diba, mas masarap mag-travel na bagong sahod ka. Diba? At saka reward ko rin sa sarili ko. Gusto ko rin ma-experience makapag-travel mag-isa. Yun isa sa mga bucket list ko. Yeah, so let's see. Pipilitin natin. Kung hindi man other country, at least outside the Dubrovnik ang ating maging travel. So sa linggong to. Okay, ayan guys, tayo ay nakauwi na ng ating apartment. Wait lang, oo. Ayan. So tayo ay nakauwi ng ating apartment and tayo ay mag-haul ng ating mga napamili ngayong umaga. Oo, ngayong umaga. Before anything else, ayan, ang Cheetah, hello po. Ating pet sitting. At saka kanyang kapatid na si Brownie. Ayan. Naiwan ko bukas sa heater, sobrang init. So anyways, yan, ang naman ang ating jacket for today. Winter jacket, a worth of 10 euros, di ba? Super worth it, pero sobrang kapal. Sobrang init sa loob. Ayan. So super ganda ng tela niya, guys. Ang ganda ng kulay. And ginalab ko na, kasi original price ito, nasa 45 euros. Yeah. So ang ganda. And then, wait lang. Gusto na ba kayo, mga pusa? Gubad lang ako. Kasi ang init talaga. Ayan. So, mga pinamili ko kanina. Ito. Mag-haul tayo. Ilang gagawin ko ngayong umaga dito, ngayong araw. Bumili ako ng hanging pot. Dito ko ilalagay yung ating string of beans. Nakasabit siya. Yes. And also, meron tayong dalawang white pots. Mas maganda ang white pots, diba? Kung ang binibili ko, mas maganda, mas masarap sa mata. And also, meron din tayong white candle, yeah, para sa ating mini altar kasi wala na kaming kandila. And lastly, ito pa pala, bumili ako ng pangkulay ng buhok. Let's see kung ano mangyayari na magiging makeover natin sa ating bakasyon. Yes! And also, syempre, hindi mawawala ang ating mainit na manok. Oo, pang-ulam natin to. Oo. So, hindi na muli ng snacks. Meron pa naman ako. And then, hopefully, pag lumawas ulit ako, mamili tayo ulit. At syempre, ito. Diba? Hindi basta-basta hinuhukay ang mga lupa dito. Pinibili rin dito ang lupa. So, nabili ko to ng something around 250 euros. Yes. So, ayan. Yun lang. So, I hope na somehow is nag-enjoy kayo sa ating short vlog for today. May magawa lang naman ako ngayong araw. And yun nga, sabi ko nga kanina, I will try to edit the other vlog part 2 ng ating interview sa ating kabayan from the Philippines, other Premier Global. So, iba-ibang istorya, iba-ibang kwento, iba-ibang point of view. Diba? When it comes sa pag-apply papunta dito sa Croatia. So, I hope na nag-enjoy kayo. And again, if you have any more questions or suggestions sa ating vlogs, ayan, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again guys, please help me to reach 11,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming salamat at congratulations in advance sa inyo sa mga papunta na dito
sa Croatia, sa mga deploy sa Dubrovnik. Pasalubong, oo, ayan. And nga, I'm really looking forward na makapagdala naman tayo alone outside Dubrovnik, Croatia. So, good luck, see you soon, and God bless po sa ating lahat. That's all for today, and I will see you guys on my next vlog.